Ako po si Angela. Napagpasyahan kong magstay sa isang university dormitory nung second year ko sa kolehiyo. Yung klase ng building na normal lang tingnan sa araw, pero iba ang pakiramdam kapag dumidilim na. Luma ang dorm, pag-aari ng pamahalaan, at matagal nang nakatayo. Mas matagal pa kaysa karamihan sa mga estudyanteng nakatira rito. Palaging biro ng mga gwardya na marami na silang nakitang batch ng estudyante, pero hindi sila tumatagal sa loob kapag lampas ng hating gabi. Sa simula, wala namang kakaiba. Makitid ang hallway, malutong ang pintura, at amoy palaging halong kahuligmigan ng hangin. Bawat kwarto ay may 2 kama, isang bintana na may bakal, at pinto na kusang naglalak kapag sinara. Ayon sa admin, lahat ng kwarto ay occupied. Walang bakante, walang extra key, at walang floor na hindi ginagamit. Iyan ang sabi nila. Mga 3 linggo ng semester, nagsimulang marinig ko ang yabag sa labas ng pinto namin sa gabi. Mabagal, mabigat, palaging humihinto sa harap ng aming kwarto na parang may nakatayo roon, na para bang nag-iisip kung papasok o hindi. Akala ko gwardya lang, hanggang naalala ko na tapos na ang shift ng gwardya pag 11:00 ng gabi. Palaging nangyayari iyon, 2:00 ng madaling araw. Ang kakaiba, walang kumakatok. Tinanong ko ang roommate ko kung naririnig din niya. Sabi niya, oo, pero iniisip niya na mula sa floor sa taas. May ibang doormate na sabi parang mula sa stairwell. Iba-iba ang paliwanag ng lahat, pero nagkakaisa kami sa isang detalye. Humihinto palagi ang yabag sa pagitan ng room 214 at 216. Oo, walang room 215. Ayon sa numbering system, dapat may kwarto roon, pero ang espasyo sa pagitan ng 2 kwarto ay blankong padar lang, kulay berdeng peke na katulad ng hallway. Walang pinto, walang numero, walang kahit ano. Isang gabi, matapos ang mahaba at nakakapagod na study session, bumalik ako sa dorm ng late. Kalahating patay ang ilaw sa hallway, kumikislap sa kakaibang paraan. Habang papalapit sa kwarto namin, napansin ko ang bago. May pinto. Nakatayo eksakto kung saan dati ay blankong pader. Luma ito, mas madilim kaysa sa iba, kalawang ang knob at walang room number. Huminto ako sa paglakad. Akala ko pagod lang ang mata ko. Kumintat ako at nandun pala ang pinto. Hindi ko ito pinansin. Pumasok ako agad sa kwarto namin at nilock ito agad. Hindi ko ito sinabi sa roommate ko. Pinaniniwala ko ang sarili ko na kung totoo man, nandun pa rin ito sa umaga. Pagsapit ng umaga, wala na ito. Balik sa blankong pader. Kinabukasan, bumalik ang yabag. Mas malakas na ngayon, mas mabagal. Huminto mismo sa harap ng kwarto namin. Nang mga oras na yon, huminga ako ng malalim, naghihintay ng katok na hindi dumating. Sa halip, may narinig akong bago. Mahinang kaluskos, parang kuko na hinihila sa semento. Tumagal ito ng ilang segundo, tapos huminto. Pagkatapos kong tingnan kinabukasan, walang marka, walang patunay na totoo ang narinig ko. Ang mas malala pa, may nagkwento ng isang estudyante at sinabing umuwi siya ng 10:00 ng gabi sa dorm, tapos nagising na siya ng lampas hating gabi. Ngunit sabi ng isang dormmate nito na nakita siyang gising buong gabi at parang hindi natutulog at nakaupo lang sa kanyang kama buong gabi. Isang babae naman sa taas na floor ang sabing natulog siya sa kanyang kwarto, tapos nagising na lang na nakaupo sa hallway, nakasandal sa pader na hindi niya alam kung saang parte ng building. Nang inilarawan niya ang pader, namutla ako. Berde, blanco, at malamig. Tinanong ko ang isa sa mga matagal ng dorm staff tungkol sa room 115. Napakapayapa niya at biglang tumahimik. Sobrang tahimik. Sinabi lang na nagbago lang ang plano ng building noon at mas mabuti na wag na lang isipin.
Gabing iyon, bumalik ang pinto. Bahagyang nakabukas, makikitang liwanag na lumalabas. Dilaw, mahina, parang luma na ang bumbilya. Hindi ko alam kung bakit lumapit ako. Marahil curiosity, marahil pagod, o marahil iba pa. Tumayo ako ng malapit lang para silipin. Maliit lang ang kwarto. Mas maliit pa para maging normal na dorm. Walang kama, walang mesa, isang upuan lang na nakaharap sa pader. At ang pader ay puno ng gasgas, mga talis, pangalan, petsa, ang ilan ay crossed out pa. At napansin ko na, kilala ko ang isa sa mga pangalan. Estudyante iyon na nag-transfer noong nakaraang taon. Officially, dropped out due to personal reasons at walang nakakakita sa kanya muli. Humakbang ako pabalik. Dahan-dahang nagsara sa sarili ang pinto. Tumakbo ako sa kwarto namin at hindi nakatulog hanggang umaga. Sumunod na linggo, may notice sa floor namin. Isang estudyante ang nawawala. Huling nakita siyang bumalik sa dorm ng alas 11:30 ng AM. Security footage, ipinakita siyang pumapasok sa hallway. Hindi nakitang lumabas siya sa exit o kahit anumang gate ng dormitory. Matapos ang balitang iyon, tumigil ang yabag. Wala nang kaluskos. Nananatiling blanko ang pader. Ngunit minsan, kapag tahimik ang hallway at nakapatay ang ilaw, pakiramdam ko, naririnig ko pa rin ang mabagal na yabag sa pagitan ng 2:14 at 2:16. Kung minsan, may naririnig akong boses na mahina, humihikbi sa dilim. Hindi ko alam kung ito ay panaginip, imahinasyon, o ang kwarto mismo na nagbabantay. Ang tanging malinaw, ang room 115 ay nandoon at naghihintay. Pagkatapos ng insidente sa pinto at sa misteryosong room 115, hindi na ako nakakatulog ng maayos. Araw-araw may kaba akong dala, parang may nakatingin sa likod ko kahit nasa kwarto ako. Ang hallway, na dati ay tahimik, ay tila may sarili ng ritmo. Mga yabag na dumarating sa mga hindi inaasahang oras, pag-ilaw ng ilaw na biglang kumikislap, at malamig na hangin na dumarating sa pinakainit ng gabi. Isang gabi, nakatanggap kami ng babala mula sa dorm admin. Hindi nila malinaw ang dahilan, pero sinabihan kami na iwasan ng 4 na palabag pagsapit ng alas 12. Sabi nila, may history ang floor na iyon at may mga estudyante noon na naggalit ang pamilya kaya hindi na sila bumalik. Hindi ko alam kung nakatulong yon o lalong nagpahirap sa akin. Lalo kong naramdaman ang presensya ng kwarto. Para bang naghihintay lang sa tamang oras, sa tamang estudyante, bago muling magpakita. Mga 3 linggo pagkatapos ng babala, nagdesisyon akong subukan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may tumatawag sa akin. Habang tahimik ang hallway, lumapit ako sa pagitan ng 2:14 at 2:16. Dito muli lumitaw ang pinto. Mas matanda, mas madilim kaysa dati, at mas malamig ang paligid. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi ko naramdaman ang kamay ko, ngunit ang puso ko ay parang sasabog sa lakas ng kabog. Nakabukas ang pinto at may kakaibang liwanag, mas maliwanag kaysa dati, parang sumisilip sa ilalim ng pader. Pumasok ako. Ang kwarto ay tila nagbago, mas malaki kaysa una kong nakita, ngunit walang furniture. Taning isang salamin sa kabilang dulo ang makikita. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang sarili ko, ngunit hindi ako mag-isa. May 6 sa likod ko. Mabagal, hindi malinaw ang hugis, parang tao na gumagalaw ngunit parang hindi. Tumindig bigla ang balahibo ko. Subukan ko mang lumingon, parang may invisible force na humaharang. Ang 6 ay dahan-dahang lumapit at naramdaman ko ang malamig na hangin sa leeg ko. Parang may humihikbi, mahina ngunit malinaw. Tumakbo ako sa labas ng kwarto at sinara ang pinto. Nang muling buksan, wala na ulit. Balik sa blankong pader. Kinabukasan, napansin namin na may mga estudyante na ang nagkakasakit. Bigla ang pagkahilo, lagnat
at pananamlay. Nabalitaan ulit namin na may isa pang estudyante ang nawawala. Nakita siyang pumasok sa hallway ng security footage, ngunit hindi man lang lumabas sa exit o kahit anumang gate ng dormitory. Nakipag-usap ako sa matagal ng staff, mas seryoso na ang tono. Tinanong kung ano ba talaga ang totoo. Doon sinabi na ang room 115 ay dati raw kwarto ng isang estudyante na namatay sa loob, walang nakakaalam kung paano. Mula noon, sinasabi ng mga matatanda na ang pinto ay lilitaw lamang sa mga estudyanteng malapit sa kwarto o may malakas na koneksyon sa mga nangyari sa loob. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun. Ang natatandaan ko lang, simula noon, nagiging malinaw na ang kwartong iyon ay isang lugar na hindi na dapat kong puntahan.